Napag-usapan natin ang patungkol sa pagtakas nitong sila Vega, kung saan lalong lumakas ito dahil nakain nito itong si Orya, kaya nabalot ang kanyang buong katawan ng mythical grade level na equipment. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So iniretrieve nga nitong si Mai itong si Vega. Then after that, pumunta naman sila sa may location nitong si Arios. Ngayon, critical ito. Dahil ang puso nga nitong si Arios nawasak na nitong si Zoe. Kahit nawala na itong puso, buhay pa rin ito. Dahil ngayon nga, nag-ascend na sila into Jotens. Ang pagkawala ng puso ni Arios nag-fatally weaken sa kanya. Pero hindi naman siya mamamatay ng dahil lang dito. But at this rate, siguradong mapapatay siya sa may laban nitong si Zoe. In fact, tatapusin na nga sana ni Zoe ito nang biglang nakaramdam itong si Zoe ng isang malakas na presence. Kaya nag-step back siya palayo kay Arios at tinanong ni Zoe kung sino daw ito. Itong si Vega naman ang sumagot kay Zoe. Vega daw ang kanyang pangalan. Tandaan daw ito nito dahil hindi niya daw normally binibigay ang kanyang pangalan sa mga small fry lamang. Nilait nitong si Vega itong si Zoe dito. Normally, magagalit dapat itong si Zoe dahil doon. Pero professional na kasi itong si Zoe. Alam niya nang i-separate ang kanyang mind sa kanyang emotion. Actually, gusto itong torturein nitong si Zoe dahil nga sa yabang na ipinapakita nito. Pero ang problema, napansin niya kasi na sobrang lakas na ngayon nitong si Vega. Hindi niya alam kung ano nangyari dito, pero nararamdaman niya ang napakalakas nitong presence. Ngayon daw, parang iba na itong tao. Nakaranas na rin itong si Zoe mismo ng biglang pagtaas ng kanyang powers. Kasi nga, siya at ang iba pang mga lords ay nakareceive ng super enhancement sa mga nangyari sa kanila ng mga evolutions. Kaya aware siya na delikado na ngayon itong si Vega. Gusto malaman ni Zoe kung anong dahilan ng power increase nito. Kaya magtatanong sana siya dito. Pero biglang nag-teleport agad paalis itong si Mai Furuki at tinisama niya itong sila Vega at Arios. Na-realize dito nitong si Zoe na oo, malakas nga itong si Vega. Pero mukhang mas magiging troublesome daw pala na labanan nitong babae na nag-teleport sa kanila. Tumango rin dito itong si Kan. At sabi ni Kan, capable daw ito ng instantaneous movement. Pwede daw itong magic or skill. Ito daw ay nakakatawid sa may different spaces. Ang capability daw na ito na biglang mag-teleport from one place to another without leaving any traces ay imposible maging sa mga primordials. Although theoretically ay maaaring magawa rin yon nito mga primordials na ito, pero napakahirap daw nun. Then nagpasalamat itong dalawa nitong sila Kanatokshan kay Zoe. Pero sabi ni Zoe sa kanila, hindi daw nila kailangan na magpasalamat dahil siya naman daw sumunod lang sa mga orders nitong si Rimuru-sama. Kahit na itong si Zoe ay considered na nanalo, hindi siya satisfied dito. Kasi para kay Zoe, pagkatalo pa rin daw sa kanya ang pagkatakas nitong kalaban niya. Tsaka sabi kasi nitong si Zoe, since hindi niya daw na-eliminate si Arios, may expect na daw nila na may ilik nun ang kanilang mga information. Tsaka mahihirapan na siyang labanan niya next time dahil nakita na nun ang kanilang mga capabilities. Na-achieve naman daw nila ang kanilang tactical goal na makasurvive itong mga nandito. Pero sa tingin niya daw hindi pa rin daw dapat sila maging masaya nang dahil lamang doon. Nagtingi na naman itong sila Kanatokshan dahil sa statement nitong si Zoe sa kanila. Kasi para sa kanilang dalawa masaya na sila na hindi sila napatay ng kanilang mga kalaban. Dito tapos na ang mga battles. Ang lahat ng mga forces sa labas isa-isa na rin nag-withdraw na nagbigay na nga ng order itong Phantom King na si Feldway. Kaya ngayon, nagpatawag naman ng gathering itong sila Rimuru sa may conference hall. Nag-participate dito ang mga lumaban kanina. Nandito ngayon itong sila Rimuru, Benimaru, Zoe at Diablo. Sila mga nandito na galing sa may side ng Tempest. Habang sa side naman ng Eldorado nandito ang mga knights nitong si Leon Cromwell. Pero wala dito si Leon mismo kasi nga natangay siya ng kanilang mga kalaban. Then sa side naman ni Key Crimson ay ang mga subordinate niya ng mga demons. Aside from them, nandito rin ang nanay nitong si Almesia. Ito na nga itong si Sylvia at ang chairman ng Moderate Clown Troop Alliance na si Kagali. Aatan rin sana itong si Tyr dito. Kaso lang, badly injured siya ngayon. Hindi kayang i-recover ito ng recovery potion. Kaya kailangan niya na lang na magpahinga muna.
habang inihihil siya ng White Knight na si Maytel. Ngayon magpapasahan itong mga naandito ng kanilang mga information na nakuha patungkol sa mga nangyaring battles, kung ano yung mga knowledge na nalaman nila sa kanilang mga naging encounters. Pagkadating pa lang nitong si Rimuru dito, bigla na agad sa kanya nagsalita itong si Key Crimson. Mukhang may galit ito kay Rimuru dahil inignore daw ito nitong si Rimuru sa may battlefield. Nagreklamo sa kanya itong si Key Crimson patungkol nga dito. Pero sabi ni Rimuru, hindi niya daw alam ang sinasabi nitong si Key. Hindi niya daw napansin kung nasaan ito kanina. Tapos inibrush off na nitong si Rimuru itong topic na ito. At sinabi niya na lang na natutuwa daw siya at ligtas itong mga naandito. Sabi naman ni Key Crimson sa kanya, bakit daw ito matutuwa? Nakuha daw ng kalaban itong si Leon Cromwell. Tapos sinisinigi itong si Rimuru. Kasi nabanggit nga nitong si Rimuru nung una na meron siyang way para pakawalan itong si Leon Cromwell. Pero hindi niya yun ginawa. At ang paraan na yun true predation. Ayaw kasi ni Rimuru ng idea na kakainin niya itong si Leon Cromwell. Pero most importantly, naniniwala daw itong si Rimuru sa may capability nitong si Leon Cromwell. Nakakayanin nitong mag-isa na kumawala sa may control nitong si Michael. Tsaka meron pang isang magandang dahilan itong si Rimuru dito kung bakit hindi niya ginamit ang predation kay Leon Cromwell para nga pakawalan ito. Kasi bakit nga naman hindi agad pinakawalan nitong si Rimuru si Leon kung kayang-kaya niya naman palang gawin yon. Guys, exam week nga pala namin. Walang pasok pero napakaraming deadlines kaya hindi ako nakakapag-upload. Sorry nga pala sa mga members kasi pati yung daily upload ko napalyahan kahapon. Hindi ko naman gustong hindi mag-upload. Sadyang wala lang akong time para mag-produce ng mga videos. Kaya pasensya na kayo guys, especially sa mga members natin. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.